Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan naman natin ngayon si Senator Bato de la Rosa. Isa rin itong senador na ito na biglang tumahimik nung nag-recess ang Senado. Wala na akong narinig na pahayag ni Senator Bato, lalo na doon sa kaguluhang nangyari sa KOJC compounds, yung overkill na pag-raid. Diba? Bago lang nagsalita si Mayor Baste, binatikos niya ang pananahimik ni Senator Bongo. Baka magkakamali itong Senator Bato na ito. Siyang isusunod na batikusin ni Mayor Baste dahil sobrang tahimik. Okay, ito, mabuti pa si Senator Robin Hood Padilla. Umaksyon na siya. Naghain na siya ng resolution, formal resolution sa Senado. At ang kanyang resolution, nanawagan siya kay Senator Bato para ang committee ni Senator Bato, Committee on Peace and Order and Dangerous Drugs, para siyang mag-imbestiga. Kailang walang pahayag si Senator Bato tungkol nito. Ano ba? Natakot na siya. Para bang Senator Bongo na lang na playing safe na lang sila. Grabe, no? Pakinggan natin itong balita tungkol sa pag-imbestiga sa Senado nitong overkill na pag-raid sa mga KOJC compounds. Senator Robin Padilla is urging Senator Ronald Bato de la Rosa's panel to investigate the Philippine National Police's alleged unnecessary and excessive use of force during a failed attempt to arrest Apollo Kibuloy. Senator Padilla filed Senate Resolution number 1051, formally asking De La Rosa, who heads the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, to look into the matter. The subject of the investigation is the June 10 raid conducted by about 100 policemen who stormed the premises of the Kingdom of Jesus Christ compounds in Davao City to serve their warrants of arrest against its leader. Kibuloy is wanted for sexual abuse, child abuse, and qualified trafficking cases filed against him in Davao and Pasig courts. According to the resolution, while the PNP claimed that they conducted a lawful operation with compliance to their legal security protocols, KJC members attested that police operatives entered the property using unnecessary and unrestrained force. The measure cites past incidents when the PNP was called out for its use of excessive force in the service of its warrants. It likewise points out that in the lawful performance of duty, the revised PNP operational procedures dictates that only necessary and reasonable force should be used to accomplish the task of enforcing the law and maintaining peace and order. Padilla reiterates the need for the police force to promote and protect human rights in order to maintain public order and safety, as well as respect for the rule of law. Okay. So, ano ang stand ni Senator Bato tungkol sa resolution na ito? Hindi natin alam dahil nakakabinging katahimikan. Hindi katulad nung PDEA leaks, nung natanggap niya na yung sulat ni Morales na nagpapahayag na handa siyang humarap sa investigasyon. Nag-commit kaagad si Senator Bato na motu proprio. Kahit wala pang formal resolution, bilang chairman, mayroon na siyang kapangyarihan na ikandak ang investigation. Kaya, alam natin na buo ang suporta ni Senator Bato sa PDEA leaks. Ngayon, June 10 nangyari, June 18, more than 1 week na. Bakit hanggang ngayon tahimik si Senator Bato? Ulitin ko mabuti pa si Senator
Padilla at nag-iingay na. Hindi lang ingay, kundi action. Nandun na yung resolution, nasa kamay na ni Senator Bato kung imbestigahan niya o hindi. Bakit tahimik? Ito, meron akong napanood na video kanina. Sa Davao pala, before and after yung overkill na raid, ang daming dumating na mga sundalong Amerikano. With video, nakita ko. So, ano ang ginagawa ng mga sundalong Amerikano sa Davao City? Mabuti na lang, naibalita ito ng SMNI plus isang political commentator na yun ang nagre-reklamo. Ano ang ginagawa ng mga sundalong Kano sa Davao City? Before and after, na-videohan sila, na-picturean sila, ano mo dahil malalaking mga tao, tapos ang mga pack nila malalaki. Kalatado ng mga sundalo eh. So anong ginagawa sa Davao? So ang hinala, may kamay, may papel ng mga Amerikano doon sa pag-raid na yun. Kasi malala nyo yung pahayag ni Pastor Kibuloy bago siya nagtago na may kamay ang US government. Gustong-gusto ng US government na iano siya yung rendition, extraordinary rendition. Bakit hindi sundin ng Amerikano yung proseso, yung extradition request? Kagaya yung nangyayari kay ex-Congressman Teves. Nahuli siya sa East Timor. No, ngayon, para formal na i-turn over ng East Timor government si ex-Congressman Teves, dapat ma-approve, nag-apply na, nagpadala ng official request ang Philippine government para extradite. So hinihintay na lang ngayong tapos na yung proceeding sa korte. Desisyon na lang ng korte ang hintayin at by the end of this month, sabi ni Atty. Topacio at ang DOJ, mayroon ng desisyon ang korte sa East Timor kung i-extradite, kung ibabalik, ite-turn over ng East Timor government si Teves or hindi. So, yun ang punto ni Pastor Kibuloy noon. 2021 pa yung indictment niya sa US. So dapat noon pa 2021 nag-request na sana ng extradition yung US government. Kailang up to now walang extradition request. Bakit? Sabi ni Pastor Kibuloy, mahina ang kaso. Nakahanda yung battery of lawyers na magdepensa kay Pastor Kibuloy. Kailang takot ang US government na matuloy yung trial sa korte dahil mapapahiya sila. Kaya, ang gusto ng US government, according to Pastor Kibuloy, kukunin siya yung rendition. At yun na nga, kung rendition, nangyari na yan noon, anything can happen to him. Kaya, nagtatago ngayon si Pastor Kibuloy. Kaya, ito na, i-connect natin. Bakit ang daming sundalong Amerikano sa Davao? Ito na yung indikasyon na may kamay ang US government. Ito, hindi kaya ang US government, alam mo na, kinausap na itong mga senador na huwag niyong pakialaman yung raid na yun dahil kami ang inyong mababangga, something like that. Nakakapagtaka yung wala man lang salita. Nagsalita na si PRRD, nagsalita na si VP Sara. Dapat sana yung mga alalay suportahan nilang kanilang mga yung mga amo nila. Hindi man mananalo na senador yan, si Bato,
Si Bongo, never. Mababa yung yung bago sila personal na inendorso ni PRRD, napakababa yung rating nila. Saka na lang sila tumaas ng rating nung paulit-ulit na ini-endorso, ikinakampanya ni PRRD na butuhan ng taong bayan si Bato at saka si Bongo. Ngayon, iiwanan na lang nila si Ere, si PRRD. Ano ba? So, sana, ito, aking opinion lang, sana nagkamali ako. Sana sa mga susunod na mga araw, magsasalita na si Senator Bato at magpapahayag siya kung imbestigahan niya yung overkill na PNP raids sa KOJC compound. Senator Bato, umaasa kami sa iyo. Kung ano ang ginawa mo sa PDEA leaks, sana ganito rin ang gawin mo sa overkill na raid sa mga KOJC compound.